Hello guys! Welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel, Don't Be Said It. For today's video guys, ito nga po yung topic natin for today, August 31, so malapit na ilang buwan na lang, Facebook will shut down Reels, ads, and in-stream ads monetization. Ano nga ba yung ibig sabihin nito guys? So ito ginawa ko sa inyong topic regarding dito. Ano yung mangyayari after August 31, mawawala na ba yung ating mga tools like yung short video, yung long form video, yung bonus program, or yung mga ways to earn dito kay Facebook? So, eto guys, good news, Hindi naman ganun kalala naman yung mangyayari by August 31. Mayroon lang pagbabago na mangyayari. So, pag-usapan natin yan. Pero kung bago ka pa lang dito sa ating YouTube channel, don't forget to subscribe, click the bell icon para kapag meron tayong mga next video, manonotify po kayo kaagad. So, sabi dito, ano ang mangyayari as of August 31, 2025, Actually, nag-announce na si Facebook pa. Matagal na din tong in-announce, 2 months or 3 months, after. Magkaroon ng mga bagong updates. So, August 31, Meta is officially ending the 3 major monetization tools for creators. So, possible, lahat ng mga matatagal na creators is familiar na dito. Pero kung kayo po ay newbie or magsisimula pa lang dito, hindi nyo na kailangan hintayin pa yung ads on Reels. Hindi nyo na kailangan hintayin pa ang ma-monetize kayo sa in-stream ads or sa mga long form video. Hindi na, dahil pinag-isa na po yan, okay? Sa pinakabagong monetization. So, eto nga yung mawawala, ads on Reels, ayan, in-stream ads, for long-form videos, and then yung performance bonus program. So, mas masasama na yan sa pinakabago. Ito nga yung content monetization beta. Ibig sabihin, good news to para sa akin, pero sa inyo guys, kayo pa rin yung mag-analyze, Like for example, di ba, before sa mga individual tools natin, ang nangyayari is, pag na-invite tayo sa content, sa long-form video, in-stream ads lang. Or kung mamamonetize tayo sa short videos, lang siya, yung ads on Reels. Pero dito guys, kapag tayo ay na-invite sa content monetization, meron na tayong 3 agad. Or hindi lang, kasi nga, pwede rin tayong kumita sa photo, text, and story natin. So, isahang invitation na lang at monetize na kayo sa lahat ng form na ito. So, good news talaga yun guys, di ba? So, ang suggest ko pa, para tayo is ma-invite, pwede nga tayo mag-send ng interest. Siyempre, consistent pa rin kayo mag-upload ng mga original and engaging content. Sabi dito, this changes affects thousands of creators. Hindi lang po sa Pilipinas po ito, Thousands of creators globally who have been earning from this program since 2021. Actually, pamilya naman tayo nung nag-start tayo dito kay Facebook last 2020 pa. And then 2021 guys, talaga nag-boom itong short video monetization kay Facebook. Dahil nga last 2019, or 2020, nag-invest po talaga dyan si Mark Zuckerberg ng $2 billion para po, diba, mas lalong magpursige or mag-upload ng mas maraming engaging and quality content yung mga creators ng mga short video. Kasi alam niyo naman, nag-boom talaga yung short video compare sa mga long form video na pinapanood ng mga viewers. So, dito, nag-boom ang paggawa ng short, engaging content. Okay. Sabi naman dito, why is Meta doing this? Bakit nga ba ito ginawa ni Meta? Meta wants, simplify and streamline monetization. So, syempre, mas pinasimple. Isa na lang yung kitaan, isa na lang yung invoice. Makikita nyo naman doon yung invoice nyo kung kayo ay monetize sa content monetization. Pero iba lang yung invoice sa stars and subscription, sa stars and subscription magkasama yon. Stars and subscription magkasama sa invoice. Pero yung performance-based bonus, isang na lang yan, invoice na lang. By moving creators into single unified program, ito nga po yung content monetization beta. So, for me, mas okay ito, mas simple nga. At hindi na tayo mag-aalala kung tayo ay may invite sa long form video, short form video, or yung performance bonus. So dito, kapag na-invite kayo, instantly access nyo na lahat yung monetization features from individual. Diba? Ganong katindi. So for me, good news ito. Okay?
Sabi dito, this allow creators to earn multiple formats. Ayan, di ba? So, pwede nga kayo guys kumita sa Reels. Ito nga yung short videos, photo, text, and stories. Ito nga yung yung performance bonus dati. So, ayan. So, dito na din nilagay. All under one dashboard. And eliminates the confusion of juggling separate bonus program. So, totoo, nakakalito naman talaga. Di ba, meron tayong tinatawag na business account wherein nandun yung inyong account sa long form video, sa short form video. Hiwa-hiwalay. So, dito, mas pinag-isa na lang siya talaga. Okay? So, yon. What is means for creator? Ayan, creator relying heavily on Reels ads, in-stream ads may see drop in income temporarily. So, wag kayong mag-alala kasi nga lahat nga po ng magkakaroon ng transition into content monetization beta, yung inyong individual tools, wala na pong kikitain doon. Kasi nga po, bago na. Doon na kayo magbabase sa content monetization tools nyo. Hindi na doon sa old. Okay? So, nakalagay na doon zero earnings na yon. So, wag nyo nang pansinin yon. So, possible, dahil hindi na yung kailangan, siguro sa mga susunod na update, sa mga tatanggal na yan, ang makikita na lang natin sa ating monetization tools or tab, yung content monetization na lang. Okay? So, sabi dito, you must transition to a new content monetization system. Ito nga yung content monetization beta. After nga po August 31, yan po yung huling way na natin or pagkakataon natin para kumita sa mga individual tools. At lahat po ng kikitain doon ay sasahurin nyo sa next following cycle or cut-off. And then sa susunod, sample, August 31, so may sasahurin ka pa sa September ng individual tools. Then yung September naman, yun na po yung start ng kita nyo doon sa performance-based bonus. Yun nga po yung content monetization. So sana malinaw, no? So, yun. Huwag kayo mag-alala kasi hindi naman totally nawala. Nilipat lang, parang ganon. Monetization will now based on performance-based. Hindi na po nakabase, or ang tinatawag natin dito, guys, is engagement-based na siya. Kahit magkaroon kayo ng millions of views, kung mababa ang inyong engagement, low quality, yung inyong mga content or unoriginal, so possible bababa po yung engagement. So, mababa yung earnings. So, possible mag-create kayo ng mga meaningful, di ba? Yung nagbibigay value sa viewers nyo. Or, pwede sila mag-interact dun sa comment section. Or, pwede magkaroon ng maraming shares, comments, and likes, di ba? So, yun. Meron tayong nakikita, guys, billions of views. 1 million, 3 million, 10 million. Sobrang baba na ngayon. Kasi nga, guys, mababa yung engagement. Or makikita naman natin yan kung gaano karami nag-comments or nag-share. Doon po nagbabase. Okay? So, sa mga susunod na topic natin, pag-uusapan natin yung engagement-based earnings ni Facebook. Okay. So, nandito na tayo guys sa 5 powerful tips to stay monetized after August 31. Kung gusto mo pa rin kumita, magpatuloy sa kitaan dito kay Facebook, sundin mo lamang itong 5 powerful tips natin pagkatapos ng August 31. So, switch nyo muna ang inyong profile into professional mode or kung naka-page kayo, automatic naman yung makikita nyo na kagad yung professional dashboard. Etong professional dashboard, guys, ito yung ating best friend dito sa content monetization beta dahil po nakikita natin doon yung mga data analytics, geographic, age, or kung sino yung madalas manood, anong oras sila nanonood. So, yan po yung basihan nyo para sa mga next upcoming content nyo, meron na kayong basihan based on numbers na siya or data. So, napaka-importante i-turn on nyo yan kung kayo ay naka-profile or kung naka-page kayo, palagian nyo po yung i-check. Okay, make sure your profile switch to professional mode or using verified page. This is now a requirement for joining the monetization program. So, kailangan nyo talagang i-turn on yung professional dashboard. Tip number 2, mag-diversify kayo ng content, not just Reels. Hindi lang sa short video o hindi lang sa long form video. Pwede rin kayong kumita nga po sa photo, text, and stories regularly, no? Kung kayo po ay nagpo-post ng mga pictures nyo, happenings nyo, into a separate profile or page, pwede kayo dong kumita, guys. Pagkakaroon ng maraming comments, shares, or engagement, or talagang nakabuild kayo, guys, ng ng mataas na
engagement, possible malaki talagang kitain diyan. Don't worry, sa mga susunod na update natin, mag-share tayo ng mga creators na kumikita gamit itong format na to. Yung photos, text, content, and story. So, mag-share tayo niyan. This format are now monetized under the new program. So, wala na kayong intindihin kung hindi pa kayo monetize sa bonus program dati. Dahil kapag nga po nagkaroon kayo ng invitation dito sa content monetization, for sure, meron na kayong 3 or 5, di ba? No ways to earn. Pwede nga kayong kumita sa short, long form video, and photo, text, and stories post. Okay, number 3 tips. Ayan. Use Meta Business Suite or Creator Dashboard. Yun nga po yung kanina sinabi ko sa inyo, no? Palagi anyong gamitin yung tools na ito, yung Meta Business Suite and yung Creator Dashboard. Yan po yung magagamit natin to track your content performance or insights, no, that will show you which post formats earn and most how to improve your reach dun sa mga susunod or following content nyo. Okay, so malinaw. Number 4, eto, hindi pa rin mawawala, syempre. Avoid policy violation or yung mga restrictions. Ayan. So alam niyo naman nag-update din si Facebook regarding sa spammy tags, reuse contents, ayan, misleading titles. Nako, isa din po ako na nagkaroon ng violation sa reuse content and misleading titles or clickbait. So be very very careful sa paglalagay ng title or ng captions or kung ano yung pino-portray dun sa video, dapat related yung title, no? Hindi siya super clickbait, no, na tinatawag. So pwede tayong ma-disqualify sa monetization yung ating buong profile or yung buong page pag po napatunayan ni Facebook na lumabag tayo sa mga policy. So meron tayong tinatawag na Partner Content and Community Standard Policy. So be very careful. Sundin po natin ito. Basahin nyo po yan, yung Content Monetization Policy, para po aware tayo at maiwasan natin yung mga future restrictions or violation para hindi tayo ma-demonetize, guys. So be mabait lang dito sa monetization. Hindi natin masisisi si Facebook kasi nga gusto lang naman niya yung healthy na na platform. Ito nga yung Facebook, 'di ba? Or yung beta. Meron naman tayong nakikitang mga kaguluhan yung mga pinopost pero humahako talaga ng ng engagement. Pero possible yun, hindi yun monetize. Okay. Number 5, engage your audience authentically, no? Meron po tayong tinatawag na engagement, no? Meron pong tayong nababasa regarding sa follow to follow, watch to watch, click to click, 'di ba? Mahirap po 'yan, guys. Huwag kayong mag-engage masyado diyan. Hindi ko naman sinasabing huwag kayong mag-follow sa mga creator or fellow creator natin. But make it sure dapat gumawa tayo, mag-focus tayo sa ating content originally and engage, more engaging na content para po susundan tayo. Kaya nga tinawag na followers eh. Pag po pinapalo kayo ng mga authentic or real follower nyo, yung mga post nyo, inaabangan po yan. Pero kukuha nyo lang yan sa mga groups or mga sa comment section na nag-follow sa inyo at pinalo nyo. Sa mga next video nyo, hindi naman yung manunood kasi nga, hindi sila related sa gusto nyong i-upload. So, parang ganun yon. Hindi ko naman sinasabi, bawal mag-follow, pero wag nyong abusuhin. Kasi nga, nagkakaroon po tayo ng mga spammy violation. So, be very careful. So, kayo lang din naman yung magsasuffer niyan. Along the way, kapag pinagpatuloy nyo or nasobrahan po yung mga features na ginagamit nyo na yan. Okay. So, new model, reward, real interaction. Okay. Ask question in your caption, run polls in your stories, and reply to comments. Meron nga po tayong tinatawag na di ba, na mga admin ng page. Yung mga malalaking content creator, nag-hire sila guys talaga ng admin para po sumagot sa mga comments or makipag-interact sa mga followers na nagko-comment doon. Kasi kung ikaw mag-isa, nagmamanage ka ng Facebook page mo or profile mo, dalawa, hindi mo na kayang sagutin lahat yon. And personally guys, na-experience ko talaga yan na bumaba engagement ko. Kasi talaga, di ako nakakapag-reply sa mga comments. And sobrang dami na inaasikaso ko. Hindi ko talaga magagawa yan. So wala, ganun talaga, bababa yung engagement insight natin. So ganun pa man, ito yung bonus tips. Dahil nakaabot ka dito sa video na to, maraming salamat sa pagstay. Many creator who already transitioned to a new system report
more consistent income across more multiple types. Ayan. So, marami na po nagpatunay na kumikita dito, guys. Sa mga susunod na video natin, ayan, itatakil natin yan. Mag-share tayo ng mga nag-post regarding sa mga earnings nila dito. Ito yung takeaways natin, ano. If you're Facebook content creator, the end of Reels ads and in-stream ads monetization isn't the end. Hindi nga po katapusan yan ng inyong monetization. Mayroon lang bagong system or ita-transition lang po yung monetization into one simplified na kitaan. It's shift toward a more flexible all formats monetization model. So, grabe, di ba? For me, it's totally good news. Kailangan natin mag-adapt as soon as possible and your income can remain stable or even grow. Maraming salamat. Kung nagustuhan mo itong video natin at may natutunan ka, don't forget to like, comment dyan sa may description. I agree, marami akong natutunan para po mas sipagin pa tayo sa pag-upload ng mga ganito. And kung bago ka pa lang, don't forget to subscribe. At mag 200,000 subscriber na tayo dito sa YouTube. Maraming salamat. Hindi natin ito mararating kung hindi dahil sa inyo. Maraming salamat. See you again sa next video. Bye-bye.